Nais lang namin ang katotohanan mailabas dito. Oo, para makapagpagawa kami ng mga batas na hindi na maaaring mangyari pa ang extrajudicial killing. Alam niyo na kung sino may kasalanan. Kayo na ang bahala mag-prosecute. Sapagkat kami, ito lang maaari namin gawin. Lahat ng ginagawa namin directly, immediately are being taken action. Kaya lahat na expedite. Huwag niyong pagbintangan ng mga kapulisan ko. Ba't niya minumura yung mga pulis? Ba't niya minumura yung mga pulis? Ba't pinabayaan niya? Sino ba nag-utos na patayin? Sa mga sinabi ng dating nating Pangulo, admitting, yung kitang-kita naman, klaro naman, di ba? I think, alam mo, hindi ko alam kung, well, alam natin, si Presidente mahilig siya mag-joke, sometimes. Hindi kami ang magdidemanda eh. I mean, sa amin po, sa Quadcom sinabi namin pa ulit-ulit we just want justice to be done. Bilang chairman ng Committee on Human Rights, we just want justice to be done. Now, naniniwala naman kami sa war on drugs Pinapaniwalaan namin yan Ayaw namin ng drugs sa Pilipinas Ayaw natin manatili ang mga Pilipinas. Pero, was it necessary to kill more than 20,000 people para lang ma-stop yung drugs? No. Meron sa tinabi na collateral damage. Collateral damage ba yung napatay ng 9-year-old? Collateral damage ba si Kian Alejandro? O sinasabi nila, ilan ba? O, sa data na kinuha namin sa Philippine National Police, wala pang 100 Ilan na drug pushers na mga talagang mahihirap? More than 7,000. Ilan ba na dapat rehabilitate? 440 people. Ngayon, yung ba collateral damage ba yun? Yung ba yung sinasabi ni Senator Bato na shit happens? Yung ba shit happens lang ba yun? Abay, pambihira naman buhay ito. Ano ba ibig sabihin ng shit? Baka hindi niya alam ibig sabihin ng shit sa American expression. Mura yun Di ba? Shit happens? Ganun lang ba yun? See that? So, ibig sabihin, kung walang accountable dito, ano mangyayari? Di ba? Nais lang namin ang katotohanan mailabas dito. Oo, para makapagpagawa kami ng mga batas na hindi na maaaring mangyari pa ang extrajudicial killings. Nag-file na nga kami ng unang-unang bill tungkol dyan na making extrajudicial killings a heinous crime. Yun na yung aming pinail Oo. Kaya bahala na po yung mga agencies po natin na mag-imbestiga. Dahil kami po, in aid of legislation yan. Sinabi ko na rin po, in aid of prosecution. Bakit po? We're not the one prosecuting. But we are telling the prosecutors, we are telling DOJ, yan na. Naimbestiga na kami. Alam niyo na kung sino may kasalanan. Kayo na ang bahala mag-prosecute. Sapagkat kami, ito lang maaari namin gawin. Pero ang maganda din doon sa briefly lang ang maganda sa nagiging investigation natin, na-expedite po natin yung pagpapile ng mga cases ng ating pong executive department. Like for example, tung sa preservation assets na we recommended na ma-preserve yung mga corporations like yung Empire 999, yung mga ganon, siyam yan. Na ngayon po, nag-issue na si Secretary Lucas Bersamin. And we are so happy that all the evidences that we have gathered have been submitted to them for their perusal. At nagkaroon po tayo ng positive reaction. Maraming salamat po. Sir, dun sa issue ng criminal cases, gagawin niyo rin yun? Magta-turn over din kayo ng documents? Oh yes, pag hiniling po ng DOJ that we could turn over the documents, we will do it. Anyway, sinabi ko na rin naman na DOJ is always watching the Quadcom. At talagang public naman lahat ng mga dokumentong ito. So, they could be able to get that. Dahil kami naman, we cannot even prosecute. So, talagang in aid of legislation lamang kami. So, commendatory lang kami. Para sabihin namin sa DOJ, ito lahat ng mga documents, kayo na bahala rito.
What are you gonna do about this? Isa maganda nangyari doon, nagkaroon na para siyang liaison officer dito. And lahat ng ginagawa namin directly, immediately are being taken action. Kaya lahat na expedite. Ito ha. Ito talaga ang katotohanan. Ito, para sa malaman po ng taong bayan. Willful killing affected thousands of civilians. Oo, ha? Ang sabi nga po ng ICC, ang estimate ng nasan to 30,000 deaths between July 2016 and March 2019 alone. O sabihin na natin na maraming na mga drug pushers. Sabihin na natin. Kaya sabi ko kanina, ilan ba na? Ilan ba na? Okay. Si Kerwin Espinosa, na sinasabi po ng PIDEA na drug lord, nakakawala pa ngayon eh. Oo. Okay. Nakakapagtaka. Yung former administration, lahat na dismiss ang kaso eh. Ni Kevin Espinosa eh. Ang tanong ko, bakit? Sinabi ng PIDEA hanggang ngayon, nasa drug list pa ang pangalan ni Kerwin bilang drug lord. Ba't pa siya nakakawala? Kung talagang drug lord siya, hulihin na siya. Bakit andun siya nakakawala? Hindi. Sinong yung mga mahihirap na mga tao na ang sabi po ng iba, kaya kami naging drug pusher, pulis din ang nagbibigay ng drug sa amin. Nakausap ko ang isang tao. Ang sabi niya sa akin, ganito ha, karamihan po daw ng mga drug pulis ang nagbibigay. Ano pong ibig sabihin nun? Di ba? Alam natin na sinabi ng ating Pangulo na ako na lang, ako ang responsable. Huwag niyong pagbintangan ng mga kapulisan ko. Ba't niya minumura yung mga pulis? Ba't pinabayaan niya? Sino ba nag-utos na shoot them dead? Sino ba nagsabi nun? Siyempre na-involved din ang mga kapulisan natin. Yun naman pala ang sabi ng leader natin. Commander-in-chief pa natin yan. Titirahin na natin to. May reward pa. So, ang tinatanong ko, ano ang pagkakaiba na yun lang ang kanyang trabaho? Mahirap na tao ito na kumikita sa dakain sila. Anong pagkakaiba niyan sa pulis na pumunta ng drug pusher upang magkaroon ng pera? Anong pagkakaiba? Walang pagkakaiba eh. Thank you. Are you done with your questions, Tina? Yes, thank you. Okay, Nelson Tismorio from Manila Bulletin. Recognize. Hello po, Kongs. May we get your reaction po dun sa confirmation or admission po ni Pangulong Digong na meron po mga death squad, tapos pinagtuturupan niyo po yung niya po yung mga retired generals na kasama yung mga yan. Just your reaction po. Well, katulad ng sinabi kanina ni Chairman Abante, merong tayong batas Republic Act 9851. Doon sa 9851 kasi, kinaklaro doon yung defining and yung mga penalizing, yung mga acts against international humanitarian law, genocide, saka yung crimes against humanity. At doon, meron din yung jurisdiction, tapos yung mga local courts natin ang magte-take over, will take cognizance on that, At doon sa mga sinabi ng dating nating Pangulo, admitting, yung kitang-kita naman, klaro naman, di ba? I think, alam mo, hindi ko alam kung, well, alam natin, si Presidente mahilig siya mag-joke. Sometimes hindi na natin alam kung ano yung katotohanan, kung ano yung mga jokes, ano yung tipong pinasasakay lang tayo. But being a former president and a president, I think it is incumbent upon the highest elected official to set the tone of being the top leader of the country. And sa puntong yun, medyo nag-fail tayo. Ngayon, yung mga tinura niya doon, this time, there must be responsible, and he must be responsible for it. And accordingly, pag binasa mo yung Section 8 ng Republic Act 9851, lumalabas din yung command responsibility ng mga superior. And him, being the superior,
of the land during his incumbency, he will take responsibility on Section 8 of Republic Act 9851. So, even yung binabanggit ni Chairman Abante about sa 9851, nung binasa ko rin kanina, nakalagay doon sa Section 15 that international laws and other laws will be the source of the courts under the jurisdiction of this country. So, ibig sabihin, pati yung mga Genocide Convention, yung Geneva Convention, and also the Hague Convention, and at yung convention doon sa rights of the children, nakapol under this. Kaya I think we need to use this Republic Act 9851 by the Department of Justice. Naman, kung sagutin ko yan, ako'y nagpapasalamat sa ating former president na at least naging honest siya. Inamin niya kasi tinanong namin si Colonel Patay, wala raw DDS eh. O ngayon, yung dating Pangulo na nagsabi, meron. Nung mayor pa siya, meron. Eh, nung Pangulo na siya, hindi pwedeng sabihin wala na yun. Diba? And that is binding on him. Yung kanyang admission in the Senate hearing. Oh. Sa akin po, yung sinabi ko nga sa aking statement kanina, ito ay shocking normalization of brutality. Sana po nakita po ng ating mga kababayan ito. Ito ba ang nais natin? Na maging katulad po tayo ng Mexico? Maging katulad po tayo ng Colombia na sinusuportahan ng taong bayan yung mga bibigyan ng mga pera sa mga tao? Ganun po ba nais nating makita? Sana wag na po. Tigilan na po natin itong extrajudicial killings na ito. Tigilan na po natin yung salitang Ibig sabihin, kahit na Senator Bato, sinabi niya, nagbibiro lamang ang Pangulo. Aba, masamang biro yun ha. Yung biro lang yun. Yung masamang biro yun. Kung halimbawa, sabihin ko sa'yo, sabihin ko nagbibiro lang ako, natakot ka na. Diba? Natakot ka na. Binibiro lang kita. Natakot na ako eh. Traumatic na ako eh. Tapos sasabihin, binibiro lang kita. Ganun po ang ibig sabihin niya. Thank you. Next question.